So, kapag tinawag po tayo, yes na yes lang, oo lang po lang. So, kami din po ay naging participant sa ganito, pero yung inatenan po namin ay 9 Saturdays. So, kabilang po yung schedule ng mga 3 hours every Saturday. So, nung time din po na i-invite kami, unang-una po yung nag-invite namin, nandito pa siya sa community din, kasama pa namin. Dahil kapit-bahay po namin siya dun sa aming tinitirhan sa Marcelo. So, nung in-invite niya kami, bagong kasal lang kami nung asawa ko nun. So, pero may baby na kami nun, less than 1 year old pa siya nun, yung panganay namin. So, naghanap talaga kami ng community na saan kami, yun, kasi pag mga bagong, parang nangangapa-kapa as parent, mga ganyan. Tapos, diba, bagong lipat din kami dyan sa Marcelo kasi before, sa Taguig kami nakatira. So, nagkataon yun na in-invite kami. So, sabi namin, sige, maganda mo kasi couples yan, yung mga couples. Dati kasi Couples for Christ pa yung grupo namin na ngayon naging Missionary Families of Christ. Pero, couples pa rin naman. So, tapos nun, so invite kami, nag-attend kami. So, that was 2012. So, 2012. So, ilang taon na kami ngayon sa community. Magta 13 years na. So, ganun pa rin naman. Hindi naman namin masasabi na ito, yung topic natin ngayon, paglago sa Espiritu. So, nung time na, syempre, baguhan kami, talagang masasabi naman din namin na after 13 years or almost 13 years na kami na nasa community, in a way naman, nagkaroon naman ng paglago. Diba? So, kami, kayo, as ito yung start nyo, makikita nyo dyan sa natin. Di ba kanina naman bangit ni Sister Mila na parang itinanim yung binhi or yung parang pwedeng buto pa lang, di ba? Itinanim. So, paano mo palalaguin? So, kailangan, di ba, mga ganyan, titiligan mo para siya tumubo. So, yung mga dati ng mga nabibos, yung mga plantita-plantito, di ba, yung mga bulaklak, talagang isprayhan mo ng fertilizer. So, ganito din po yung ating faith. Kailangan po palaguin natin. So, kanina, yung Holy Spirit, may mga gifts of the Holy Spirit po na binigay sa atin. So, siguro hindi nyo pa yan agad-agad na parang maramdaman agad kung ano yung pinagkaloob or ano ba yung hiniling ninyo. May specific ba kayong hiniling? Kasi natandaan ko din yan noon nung time na ako yung unang kaupo dyan. Ang hiniling ko po talaga nun ay gift of wisdom, gift of knowledge, tapos gift of prophecy. So, meron akong ganun na ano ngayon na parang hindi ko naman nahuhulaan kung ano yung mangyayari. Pero parang, alam mo yung instinct ko, parang pag meron akong kutob, ganyan, ano siya, most of the time nangyayari siya. So, pero yung kinukutuban lang sa asawa ko. Wala pong gano'n. Wala. Mapait po siya. Wala. Ayan, so yun. So, umpisahan natin. So, sabi ko nga, binhi, ganyan, halaman siya, maliit, parang ano ba lang, so papalaguin natin yan. So, paano natin palalaguin? So, meron po yung, so, paano palaguin? So, ito ito. Meron tayong papakita. Yung sinasabi natin, para siyang, imagine niyo yung gulong ng bike. Ito, gulong daw yan ng kariton. So, meron siyang bilog. So, yung bilog po, yan yung Christian life natin. So, di ba, ang gulong, yan yung lumalapat sa daan. So, umikot-ikot lang yun, paikot-ikot. Tapos, nasa center po, of course, nasa center si Jesus Christ. Tapos, yung mga spokes, yung tawag natin yung ganyan, yung ganun-ganun sa bike, yan yung ating mga, yan. So, meron tayong 5. So, yan yung mga paraan para po mapalago natin yung ating Christian life or ating Christian faith. So, umpisahan po natin sa panalangin. So, I think narinig nyo to mula kaninang umaga hanggang ngayong hapon, paulit-ulit, prayer. Prayer time, our prayer life, diba? So, dito po talaga nag-uumpisa yung panalangin natin. Kasi bakit? Sa pagdadasal po, nagkakaroon tayo ng personal relationship with the Lord. So, hindi naman po yan na, diba, parang pag nagdadasal tayo, minsan, ang mga dasal lang natin, yung memorized prayers, like yung binanggit kanina din ni Brother Mike, Our Father, mga Hail Mary, pero tinuruan na rin tayo kung ano yung mga magandang ibang paraan paano tayo magdasal, which is ano po yun? Yung Acts
di ba po? So kung tanda niyo pa, ano yung meaning ng Acts? So, makakandaan niyo rin yan. So, yun. Tapos, pag nagdadasal po tayo, dapat meron daw yung specific na time. Hindi po yung talagang meron dapat na ilalaan tayo na oras sa tuwing araw-araw pag gumising tayo. Yung iba po madalas morning. So kami po ng husband po every morning pagkagising po nagdadasal. Tapos, pwede, pero iba-iba naman po tayo. Yung iba kasi bago matulog, di ba? Kasi after end of the day, magpasalamat sa buong nangyari sa buong araw, pwede ganon. Tapos, in the middle of the day din naman, we also have short prayers, di ba? Nagdadasal tayo pag yung palabas ang tayo ng bahay, parang Lord, guide us on our way, yung mga ganon, di ba? So, even we bless the food that we are eating. So, yung mga ganon short prayers. Pero, iba pa rin po yung dasal po talaga na gagawin natin na mas intimate. Tapos, kailangan po, meron tayong specific na place lang din kung saan tayo nagdadasal. Sa loob ng bahay, kung merong area na tahimik, kung may altar po tayo, doon po tayo. Kasi minsan, may mga distractions eh, pag nagdadasal, tapos may maingay. So, hindi po tayo makakapokus dun sa ating prayers. Ano pa po? Kailangan daw po, yung prayers po dapat may guidance ng Holy Spirit. So magdadasal po tayo, hilingin din po natin yung guidance ng Holy Spirit. Kung ano po yung mensahe gusto niyang ibigay sa atin, di ba? So dapat din po ganun yung ating mindset pag nagdadasal. Hindi lang po, di ba, yung sabi nga ni Brother Mike kanina, puro na lang hingi, puro hingi. So of course, nandun nga yung manghihingi muna tayo ng tawad. Tapos of course, magpapasalamat tayo. Tapos saka tayo hihiling ngayon kay Lord na pagkaloob yung mga intentions natin. So yung mga prayer intentions. So ano pa, pag nagdadasal, yun nga, yung isa pang, ano pang importante doon. So, yung focus natin, so pag nag-pray nga tayo, dapat yung focus ko na kay Lord. Hindi yung parang puro na lang din po sa sarili natin. And then maganda po yun pag nagdadasal tayo, we also offer prayers for our brothers and sisters. Diba yung sa mga minsan may nagpapadasal po sa atin, yung isasama din po natin yun sa ating mga prayers. Okay, malinaw po ba yung pagdating sa pagdadasal? So, may prayer time. So baka naman yung iba dito meron na rin ganun na malalim na ugnayan kay Lord. So maybe it's not the first time naman ngayon na naka-attend kayo ng mga ganito. Sabi nga ni Brother Mike kanina, baka meron na tayong mga community din na sinasalihan. So I'm sure you already have yung ganun na relationship with the Lord. But kung hindi pa man po ganun kalalim, okay lang po. Lahat naman po tayo nag-umpisa sa ganun. At mas maganda po yun, at ganitong stage tayo, nandito pa tayo sa, sabi nga natin, kung mga edad na nandito, meron daw kasi kami laging parang joke, hindi naman joke, pero I think it's totoo naman. Pag nasa mga 60s to 70s na tayo, sinasabi yan ng area servant namin, nasa ano na tayo, fourth quarter na. So parang malapit na tayo sa pre-departure area, iba ka nga, nasa boarding area na tayo. Pero di ba po, ang importante po yung mga remaining life natin dito sa mundo ay inilalaan natin sa mga bagay na may kabuluhan at talagang i-involve natin si Lord. Kasi yun naman yung, ano ba yung gusto natin mangyari, di ba? Pag namatay ko tayo, saan po ba tayo pupunta? Yun yung gusto natin, di ba? We want to be with God in heaven. So, paano po tayo makakarating sa heaven? So, I think this seminar is already one of the steps. Umpisa lang to. Kaya nga, ano pa lang yung beginning. So, yun yung kailangan natin na palaguin natin. So, after po ng pagdadasal, ano po ang kasunod? Asan yung bilog kanina? Ano, wala na naman. Nahugot. So, after po ng, kasi i-discuss ko muna yung 5 para medyo balik-balikan na lang natin. So, yung una po ay pagdadasal. Sunod po pag-aaral. So, medyo mas naiintindihan ko siya pag-English. Sorry ha. So, prayer, tapos meron tayong study or pag-aaral. Tapos meron tayong service or pagsisilbi. Tapos merong fellowship. Yun naman ay yung fellowship. Tagalog. Basta fellowship. Tapos yung pang-5 po ay yung mga sacraments. Yung
mga sakramento. So, I think kanina natandaan ko, binanggit ni Brother Ed, yung pagsasama ng hindi kasal, di ba? Kasalanan po yun. Isa po yun. Tapos sacrament din is the communion. So, dapat nagsisimba po tayo every Sunday. So, yun. So, pagdating naman sa pag-aaral, paano po tayo lalago in terms of pag-aaral? Ano yung mga nabanggit kanina na para naalala nyo? Paano natin mas makikilala si Lord? Through the Bible. So, we read the Bible. So, narinig ko kanina, pag protestant ng Bible, ang mga Bible ng protestante, ang may kinikili kasi laging nakabit-bit nila, ibig-ibig sa kinikili. Pag sa Catholics daw, puro alikabok kasi nandun lang sa mga estante, ganyan doon nakalagay. So, kailangan po natin basahin. So, umpisa din ulit tayo, mga ilang verses lang, ilang minutes reading the Bible. So, di ba? Believe ako kay Brother Ed, 3 times na daw niya nabasa, page per page yung buong Bible, Old and New Testament. Ako hindi ko pa yan natapos, hindi ko pa nagawa yan. So, siguro bago tayo mag-boarding sa mundo na to, sana po, within the lifespan ko na nandito tayo, magawa rin po natin na mabasa natin yung Bible. So, bakit po ba kailangan natin basahin yung Bible? Kasi, nandun po sa Bible nakasulat lahat kung ano yung mga message, di ba? Or about Christ. Kung natin yan, mas makikilala si Kristo. Nasa Bible po lahat. Meron po ba kayong mga favorite na Bible verse? Ganyan. Meron po ba? Baka yung iba merong life verse na tinatawag. Ako kasi yung life verse ko, dahil naniniwala ako. Ito yung parang, dahil may plano ko talaga si Lord sa buhay ko. Yun yung, kaya ang life verse ko ay Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. So yun yung life verse ko. Kasi actually yung pagdating namin sa Marcelo, kasi nung naghanap ng bahay, kung saan kami lilipat, masabi ko sa Taguig kami dati nangungupahan. So, yung parents ko, gusto nilang bumili ng bahay. So, hindi naman po bahay namin na tinitirhan namin ngayon sa parents ko po. Pero, nung naghanap kami sa dami ng pinuntahan namin, napunta na kami banda doon sa Sukat, punta na kami doon sa May Merville, puro mga kondo, yung mga na nakita namin. Tapos, merong isang mga, tawag sa mga ganyan, yung sa mga nag-offer ng mga bahay. So, may nagsabi sila, baka sir, gusto niyo yung dito daw sa May Marcelo. Sabi na, sige, tingnan natin, mga townhouse daw eh. Punta kami. Pagpasok pa lang, nadaanan na namin yung simbahan ni Mary Mother of Good Counsel. So, plus na agad yun, good na yun. Kasi sa lahat ng mga tinirhan namin na bahay ko, talagang walking distance lang po yung church. So, ganyan, so nakita na yung unit, ganyan. So, okay, agad si Papa, sabi na agad niya, sige, magda-down na kami. Parang ready for occupancy na kasi yung unit eh. Kasi model unit yun. So, ayan. So, bayad. Ayan. So, mga after 1 month, lumipat na agad kami. So, di ba, tapos nagkataon, pagkalipat namin, nakilala namin si Brother Joey, na siya yung nag-invite sa amin. Tapos, history na yun, na nandito na kami sa community. Mula 2011, lumipat kami, 2012, na-invite kami. Tapos, up to now. Never kami nawala sa community. Yung sasabihin na, kanina sabi ni Sis Mila, kunting sakit lang ng mga kung ano-ano sa daliri, ganyan, sakit ang ulo, hindi ka na-attend ng mga training, or ganito, may mga seminar, ganyan. So, hindi po nangyari sa amin na umabsent kami in any of the teachings ko na meron sa MFC. So, yun. So, maliban dun sa pagbabasa po ng Bible, so, ano pa? Ayan. So, meron pa po tayong pwedeng basahin na mga about scriptures, maliban sa Bible, so kung anong mga teachings nga po, like mga ganito, nakaka-attend tayo, meron po tayo na naririnig na about kay God or any about our faith. So, yan. So, tapos kapag nag-attend po kayo ng yung mga teachings, so ito naman na yun, sabi na natin, pag nagsisimba po tayo, di ba po si Father may mga homily, sa homily po nakakapulot din po tayo ng mga lessons na pwede natin sa buhay natin, i-implement natin sa buhay natin.
natin. Kaya, yung pagsisimba po every Sunday, dapat po, ginagawa po talaga natin. Diba sa isang linggo, isang oras lang po naman yung hinihiling sa atin para po makapagsimba. Okay? So tapos na tayo sa prayer, tapos na tayo sa study. Next po ay yung mga techie ayan. Paglilingkod, service daw. So, ano ba yung paglilingkod? So, kami dito, kaya tawag sa amin dito service team. Kasi po, kami po yung inyong nagsisilbi sa inyo para dito sa seminar na to, nagbigay ng pagkain ninyo, ano po yung mga kailangan ninyo. So, kaya po, we are doing this in the service because for our service, for the Lord. Ginagawa namin to para sa Kanya. Kayo din po, pwede rin po natin gawin yan. In what ways din po natin tayo lalago in terms of our service. Hindi naman po kailangan ang serbisyo po ay para sa ibang tao agad-agad. Diba? Pwede rin po mas importante para po muna sa pamilya natin. So, may mga roles tayo sa family natin as parents, as daughters, or as sisters, brother and sisters, sa mga kapatid mismo natin, siblings. So, gawin po natin ng maayos yung ating as parents, sa ating mga anak. That is already a service. Ginagawa na rin po natin yan na paglilingkod sa ating sariling pamilya. Ano pa? Ang humbling example of service ay yung ginawa ni Jesus Christ sa mga disciples or sa mga apostles, diba? Yung naghugas siya ng paa. So, hinugasan niya yung paa ng mga disciples. So, apostles, yan. So, sabi nila yung paghugas ng paa dati, yung sa mga old times pa, talagang pinakamababa yun na trabaho, yung pag naghugas ka ng paa. Bakit po? Kasi nga po, di ba yung paa sa kanila naman dati, naman chinelas, di ba, nakapaalang lahat yung mga tao. So, napakadumi. Parang napakadumi po ng mga paa before kasi nga, wala naman silang mga sapatos or chinelas. Kung meron man, hindi lahat. Pero ginawa yun ni Jesus Christ dahil, ano po yun? Dahil po sa pagmamahal niya po yun sa mga apostol. Ayan. So, kung kaya po natin gawin yun, ginawa ni Lord, hindi naman po kailangan yung hugasan natin. So, there are other ways that we can show our service or our help. We can show help to our brothers and sisters. That's already po a sign of giving our time, treasure and natin. So, yun po yung actually yung ano doing. We give our time sa mga ganitong activity. May mga tao po nagbibigay po ng kanilang treasure. So, they are very generous to provide po yung financial needs din po. Kasi sa mga ganitong gawain po, meron po tayong gastos. So, hindi naman po libre ang mga ganitong gawain. So, syempre, yung pinakain namin sa team, sa ating lahat, di ba? Nabusog tayo, not just physically, but also spiritually. So, yan, yung mga ginagamit natin, mga itong sound system, meron po mga tao sobrang generous. Mahal po yung mga sound systems na yan, pero they are so willing to buy yung microphone, yung sound system na ginagamit natin, para po mas narinig ninyo ng maayos kung ano po yung ating mga pinag-uusapan. So ano pa? Treasure talent. Kanina, yung ating music min. Ayan. So kapag meron po kayong mga ganong talent, kasi yan pong mga talents natin, kaloob din po yan ni Lord sa atin. So gamitin din po natin. In what way po? We can serve the church, sa parish nga, as members of the choir, yung iba as MC, mga MBG, lay ministers. So yun po yung para sa parish. But if you want to belong in a community, like ganito, meron din po kasi tayong mga missions or yung mga pinupuntahan nga natin mga areas that we can also really give our time and treasure and talent. So kahit hindi singer, mapipilitan mo kumanta pag walang choir. So, di ba mas maganda sa pagdinig ni Lord yung galing sa puso na talagang go na go ka kumanta kahit sintonado. So yun. Ano pa po ang kasunod? So, paglilingkod.
ito na yung fellowship, pakikisama pala siya sa Tagalog. So, binanggit ni Brother Melo, di ba meron tayong kasabihan, no man is an island. Tama po? So, hindi po, wala naman po siguro gusto sa atin dito mabuhay mag-isa. Yung kumbaga, kahit single, kung hindi ka man nagkaroon ng pamilya, single ka, ano ba, solo, single, pero may mga kapatid pa rin tayo. So, ganun po talaga, lalo na ang Pinoy, masyadong ganun yung malapit sa pamilya, di ba po? Parang extended family nga tayo eh. Laging kasama pa yung mga lolo, lola sa mga bahay natin kahit masikip na. Kasi we really want yung gano'n na pakiramdam na we are part of a family, we are part of a group. So nandun yung fellowship. So hindi po sa ganitong mga gawain puro lang po tayo parang nagdadasal. Diba? Fun po. Na, meron din po kaming mga fun part or fun, ayun, hindi lang po puro, of course, we really want to have also yung, most of the time na nagsiservice kami, di ba? So, parang yun yung goal naman natin, parang as missionaries, we want to bring people closer to God. O, di ba? Pero, meron din ganun. Fellowship, like even yung pag sinasabi natin nagkakaroon po tayong mga prayer meetings, or tawag po sa amin yan, household, kasi di ba, may mga time na may part doon na nagdadasal po tayo, pero part of the fellowship na po yung kumakain tayo, di ba? Kumakain ng sabay-sabay. So, yun yun. Tapos yung mga fellowship activities also, like, yun, mga ganyan. Nagkakaroon din po kami ng outing, mga swimming. So, yung mga gano'n na activities. Kasi, that's also one way kasi na nakikilala natin yung mga kapatid natin, brothers and sisters, di ba, in the community. So kapag lumalabas po tayo ng sama-sama, so may mga activities po kami na tinatawag po namin yun yung Baguio Weekend Conference. So pumupunta kami sa Baguio as couples, kasi doon may mga teachings ulit doon, conference po yun. So biyahe pa lang, masaya na, kasi puro kwentuhan, syempre nasa daan lang naman kayo, mahaba yung biyahe. So mga ganon, tapos nakikilala mo ng mas malalim yung mga kapatid natin or yung brothers and sisters in the community. Dahil dun sa mga activities na gano'n. Fellowship. Tapos, at saka gano'n, yung binanggit natin kanina, yung pag meron tayong mga pagkakailangan, hindi po natin kailangan solohin, like yung may mga pinagdadaanan tayo, we can always ask po yung mga brothers and sisters natin for prayers. Yung mas maganda, naniniwala po ba kayong gano'n na pag mas maraming nagdadasal, mas mapapakinggan po ni Lord yung ating mga prayers. So, maganda yun. Huwag po tayong mahiya na manghingi po ng prayers from our brothers and sisters, lalo na po pag may mga sakit tayo. Tayo personally, yung mga anak natin. Even financials also, we can always also ask for support. Pero wag na, yung sabi nga ni Brother Rick kanina, wag kang mag-utang daw, pahingi na lang daw. Pero di ba, nature din sa Pilipino kasi yung mahiyain. Hindi naman po tayo yung makakapal po talaga yung mukha, di ba? So parang nahiya din po tayong ganun. Pero may mga kapatid or brothers and sisters po tayo, lalo na po pag nagkataon na talaga siguro kayo ng BBC, yung kapitbahayan na sinasabi natin, na kayo po talaga yung pagdadamayan. Yun po yung actually ng kapitbahayan, yung damayan din yun, parang yung damayan yun sa group. Kasi nga, doon po natin may papakita yung as one community, na pwedeng as one family na rin po yun. Considered as family na natin sila. Kami, kwento ko lang din yung sa amin dito, di ba? Nag-join kami, maliit pa yung anak namin, wala pa. Ngayon, na siya, 14 years old na si Thea yung panganay namin. So, nung time na nag-join kami, yung kasama namin ka-group, yung mga group namin, puro din sila mga young couples. Pero yung iba ngayon, iba dun sa grupo namin, lumipat na sa Quezon, so malayo na. Pero meron kaming grupo po talaga na nabuo, na kami po yung close as a group ngayon. So, sila na po yung tinuturing namin mga kapatid talaga namin dito sa community. So, kung may mga kailangan kami, kahit ano po yung na yan, minsan may mga lakad, pwedeng pamantayan yung anak na namin kasi hindi naman pwede kasama yung bata. Yung mga ganun na punta kayo sa bahay, pwede bang pati alagaan yung aso, mga ganun. Yung aso kasi ngayon nga,
Hindi ka makaalis kasi yung aso, maiiwan, walang magbabantay, di ba po? Baliktad na nga ngayon eh. Sabi natin, meron tayong aso para siya yung magbabantay sa bahay natin. Pero ngayon, hindi ka makaalis dahil walang magbabantay sa aso. So, yun. Parang ganun yung nangyayari. So, kahit sa mga ganong simpleng bagay, kaya po natin yung ipag-isuri ho sa ating mga brothers and sisters. Dahil nga po, family po tayo. Next, last na. Is po bro. Yung next po ay sacrament. So, ano yung mga sacraments? Wala akong pa-premyo dito eh, pero baka meron siyang memorize yung lahat ng 7 sacraments. Saan po nag-uumpisa? Okay, next. Confirmation. Communion. Yes. Repentance. Anointing of the sick. Holy order. Holy matrimony. So, yun. So, tayo po dito, alam ko naman meron po, kasi marami na rin kami napuntahang mga areas na even yung sa mga villages, nangyayari po yan, di ba? Na minsan, yung mga anak po talaga, hindi pa nabibinyagan. Hindi naman po libre ang pagbinyag, pero hindi po dahilan po kasi lagi yung gano'n na pag minsan walang pera, walang budget. Kasi sa COF, Commission of the Family din po kasi nga kami sa MFGC, di ba? So meron po kami charity wedding na isang activity po yan ng COF. So marami na kaming mga ganyan i-invite na magpakasal na medyo matagal na nagsasama, pero lagi nilang sinasabi, hindi pa daw sila ready. Sabi namin, ilang years na kayo nagsasama? Ano po, parang hindi pa kayo sure na kayo na talaga yung magsasama until parang nag-testing pa rin, or minsan ang sasabihin po nila, wala daw budget. Eh, charity wedding na nga po, di ba? Hindi naman kailangan gumastos ng malaki, wala kang mabayaran sa simbahan, donation lang, or kaya, hindi naman po kasi kailangan bongga yung pakain, di ba? If you want na, family lang talaga, immediate family like i-invite, so yun. Kasi nga po, kasalanan po ninyo, nagsasama po na hindi po kasal. Sabi nga ni Bro, kahit civil pala, hindi pa din, di ba? Kasi wala pong paspas ni God. Kasi dapat po, tawag nito, kasi nga sabi niya kanina ni Brother Ed, yung pinagsama ni God, hindi pwede pag-iwalayin. Yung sa civil kasi na parang pwede magpa-annulment pa rin yun, di ba? Dahil nga, pwede ang annulment sa batas natin. So, yun. Ano pa po yung mga sacrament? So, yung binyag, sabi ko nga, yung mga anak natin, magpapatayo po dito, hindi pa nabinyagan, nasa pre-departure na po, magpabinyag na tayo, meron po tayo mga ganyang binyagang, diba, yung pag-Holy Week, tapos merong, yung kumpil, ganun din, madalas pag-fiesta, nagkakaroon ng kumpilang bayan, din po, sa Marcelo, alam ko yan, merong kumpilang bayan, tapos yung kasal nga, syempre yung pangungumpisal. Sabi nga po, kahit once a year na lang po, ang hinihiling din po sa atin na makapag-umpisal. Sana po, gawin na rin po natin yun. So, madalas po yan yung iba, kapag Holy Week nga po, kasi meron din, kumpisalang bayan. Tapos sa church naman po, may mga schedules din po, minsan after every Mass. So, pwede kayong magtanong sa mga parish offices, anong araw po yung, or anong oras yung yung kumpisalan nga, kung magpukumpisal si Father. Kasi, requirement po yun, as Catholics po, na nagpukumpisal tayo, at least once a year. Tapos yung communion, of course, pag nasa church po tayo, kailangan po din natin i-receive yung body of Christ. So, gusto ko yung sana kakayanin na everyday nagsisimba. So, yun yung pangarap ko sa buhay, yung kaya kong magsimba araw-araw para everyday po natatanggap natin ang Holy Eucharist. Pero, mahirap po siya kapag talagang nagtatrabaho. So, kaya siguro kung talagang pipilitin na yung schedule, it's just arranging your schedule. Pero yung mga iba kasi na nakikita kong ginagawa yan, yung mga nag-retire na, yung hindi na nagtatrabaho. So, meron kasi akong kilala talagang ganon siya. Everyday po talaga siya nagsisimba. Kahit po, kunyari may travel siya abroad, talagang hahanapin niya yung Catholic Church doon sa lugar na pinuntahan niya para po siya makapagsimba. Dahil yun na po yung naging
hindi lang siguro panata. Pero kasi she believes na kapag isang araw na hindi po niya natatanggap yung katawan ni Cristo ay parang kulang po yung araw niya. Kulang yung buhay niya, parang gano'n. So, I envy her or saludo ako sa kanya dahil nagagawa niya. So, ano pa? So, sacraments na, meron pa ba dito more of mga, naman na tayo dito, wala naman pa siguro hindi pa kasal? Meron pa po ba? Hindi kasal? Meron pa po. So, baka gusto nyo po, si Padre Pio ba? Meron ng charity wedding? Ayun, sabi dun sa mga sa church. So, magtanong po tayo ng schedule, kailan po yung kasalang bayan, magpakasal po tayo para we are not living in sin. Kasi, yun nga, pag nagsasama po na hindi kasal, kasalanan din po. Okay? Ano pa? So, malinaw po yung ulit po, prayers or pagdadasal. Pangalawa po ay study or pag-aaral. Pangatlo, service or pagsisilbi. Fourth, fellowship. Fifth ay sacrament. So, yun pong lima na yun kapag mapalago natin siya sa buhay natin. So, isan po natin ulit dun sa prayer time. So, pwedeng ngayon, naisip ko lang yung prayer time natin, 5 to 10 minutes, tapos eventually, hahaba na yan. Kasi yung pag-usap natin kay Lord, minsan hindi ka na nga makakatigil dahil sa, parang open na yung communication ninyo. Kaya parang minsan hindi ka na makakatigil sa prayer time mo. So, Bible reading, of course, you have to start reading our Bible, and then eventually magkakaroon din po kayo ng baka sa inyo yung mga liturgical Bible study that you will be studying kung ano yung gospel for the week. Yun po yung pag-uusapan. So, maganda din po yun. So, ngayon, dito na tayo sa drawing na to. So, meron tayong sinasabing yung old life natin. Ngayon, naniwala kayo na nakatanggap na kayo ng bagong buhay. Yung araw na to, may nagbago po ba sa buong nangyari sa buhay ninyo ngayon? May naramdaman po ba kayong yung infilling of the Holy Spirit? Kanina, nung may pray over tayo ni Brother Paen, or kaya, kung hindi man po agad-agad, baka sa mga susunod na araw po, maramdaman nyo na po yan, or makita ni Lord sa inyo ano yung galawan na gusto niya mangyari sa buhay nyo, yung plano niya sa buhay nyo, na kahit dito na, umpisahan nyo na dito sa seminar na to, ano pa po ba pala yung plano ni Lord sa buhay natin. So, nasa inyo po yung desisyon, saan po kayo pumunta? Babalik ba tayo doon sa dati nating mga gawa, dati nating gawin, or dahil ngayon, meron na tayong mga natutunan na bago, ito pala yung tamang dapat na ginagawa natin. So, parang nagkaroon na nga tayo ng bagong buhay. So, saan araw tayo pupunta? So, it's your decision. Nasa inyo po talaga yung decision. Kasi nga, may free will po tayo, di ba? Hindi naman po tayo pinipilit kung ano yung gusto natin gawin sa buhay natin. Kaya, kayo po yung magdidesisyon yan. So, kanina yung binanggit ni Brother Ed na may pinto, kumakatok po si Lord. Ang bukasan po yun, yung doorknob, nasa inyo, nasa loob lang. Pagpupuksan niyo po ba si God or hindi? So, yun po yung mga iiwanan namin sa inyo ngayon na mga questions or kaya nyong pagnilay-nilayan mamaya sa bahay nyo. Kasi buong araw na rin po tayo nandito. Tapos may mass tayo mamaya. So, I think the mass, ako nararamdaman ko na the mass would really be very solemn. And pakinggan natin yung mensahe din po ni Monsiboy mamaya kung ano yung sasabihin niya. Kasi ramdam ko yung presensya ni Lord. Kanina lang po dun sa pray-over natin. Naluha din po ako, kahit paulit-ulit na po kami nag-attend ng ganito. Every seminar po, meron kami bagong nabubulot, natututunan. Tapos, iba-iba din po yung impact sa amin. So, pero, sa grupo na to, parang magaan lang yung pakiramdam. So, kaya, siguro naluha din ako ng konti nung nag-pray over tayo. So,
Thank you po sa lahat po ng nandito at nakinig at nag-spend po ng buong araw ninyo. Kami po ay nagpapasalamat po sa lahat ng oras ninyo na pinagkaloob nyo din po kami ng kasama ninyo ngayong araw na to. At kami rin po ay patuloy na magsisilbi kung ano pa po yung kaya namin maibigay dito sa community ng landscape or sa even other areas po dito sa under ng Padre Pio Parish. So with that po, may God be praised. Thank you very much. Hello, hello. Yes. Okay, thank you, Sister Sai, sa mga paliwanag mo dito sa Growing in the Spirit. So, nandiyan na ba si Monsi? Kung natatandaan ko last time, nung nagmisa si Monsi sa Bagong Sibol, actually, invite niya yung mga attendees din, yung mga nakinig ng misa na hindi talaga yung magpapasaya na nagpapasaya. Just approach the parish office at libre naman doon. Ipag-usap lang sa kanila sa mga requirements and then i-grant yung inyong request. Okay, so magbibisa na po tayo maya-maya ng konti habang nagpe-prepare po ang ating sa ating pagbibisa ay tutuloy po natin, meron po tayong isang sharing. So shortly, lapitan na ng mga facilitators, yung kanilang mga miyembro para sa ating last talk number 5 sharing natin and diretso na tayo sa misa. Okay, so groupings ulit tayo, kagaya kanina, para meron po tayong mga tanong dun sa ating wala pa namang misa. So habang nag-uunti tayo kay Monsing, at habang ipiniprepare ang ating table, ay tayo po yung mag-groupings ulit. Thank you. Yung last talk po natin na Growing in the Spirit, para po sa akin, ang pinaka-importante doon is yung praying, yung prayer time natin. Kasi napakahirap pong magpag-relasyon sa Panginoon kung wala po tayong mga dedicated prayer time. So, umpisa po natin yun sa kahit na maiksing panahon, din habang tumatagal po, mawiwili tayo at hahaba na hahaba yung ating prayer time. Kasi doon magsisimula na natin. Wala tayong coordination sa kanila, wala tayong pag-uusap sa kanila, wala lahat itong ating mga ginagawa. Okay, so sharing tayo and then diretso na tayo sa ating misa. Okay, kasama na kayo sa amin sa dessert. Pwede na dyan dito sa side. Yes.
kasama sa akin. Okay, so, kapag nasabihin mo sa Lord, adoration, contrition, paghingi ng tawad, letter C, thanksgiving, salamat. Then letter S is supplication, supply, Lord. Supply mo naman ako, kami salamat. Okay? Wala si prayer, sabi ko sa mag-aral tayo sa pagpapalin pa ka. Kasi sa sasabihin siya, yun na yung babae, kung mag-aaral kayo lang, yun na mabuti sa'yo. Sabi. Kaya wag yung pwede basahin. Sa mga buti. Dahil na pagkatagal ng COVID sa mga pinakawalaan. Hindi na. Letter, then, ano pa? Service. Dapat mag-serve kayo. Wala namin. Yun na kailangan. Nakita tayo sa amin. Sabi tayo. Dapat impresyon ng mga tao. Listen is never too late to serve. Ha? Kaya nga, balik ko 99 kanina eh. Diba? Oo. Sabi nga, okay, service, tapos ang airport, ano? Fellowship,